So good day mga boss, isang panibagong araw na naman. So nag-acclimate ako dito. Ito yung mga brinid kong beta, no? So ililipat ko na sila dito sa mas malaking lagayan dahil nasisira na yung tubig nila dito sa mga ice cream na pinagbreedan natin sa kanila, no? So mga ano na to, mga fry to ng brinid natin. So 5 pares yung brinid natin, 3 lang ang nag-success. So ito na yung mga fry nila. So nililipat na natin. Yan. So ito, konti lang naman to. Yung isang pair lang ang maraming ibinuga. Yung FCCP na kinross natin sa Candy Koi, no? So yan, lipat muna natin sila dyan dahil mamaya papakainin pa natin sila. So mamaya magpakain tayo dito sa mga grow out natin, no? So yan, medyo okay na yung tubig nila dyan. Sa tingin ko naman hindi sila mawawater shock kasi na-acclimate na natin sila, no? So guys, ito nga pala yung mga nasa mahigit 2 months old natin na na-breed na. Ito yung mga paanak natin na iba, no? So pwede na silang ibote para mas mabilis sila lumaki. Ayan. So mamaya pakainin din natin sila. So guys, dito muna tayo mag-umpisa magpakain. Meron ako ditong BBS pati mga kiti-kiti, no? So pakainin muna natin tong iba nating mga na-i-jar dito na mga beta. So konti lang naman to. Mga nasa mahigit 50 pieces lang, no? Mga 70 pieces lang to siguro. Yan. So ang pakain ko dito is BBS. Pag kaya ko sila pakainin ng 3 times a day, ginagawa ko talaga para mas mabilis sila lumaki. Dahil kapag ang mga beta na na-i-jar, no? So yung iba kasi inaalalayan nila ang pakain nila sa mga beta nila pag naka-jar na kasi mabilis masira yung tubig. So ako naman, pinapakain ko lang ng pinapakain para mas mabilis sila lumaki. So pag natutunan nyo na makita yung tubig na pasira na, iwa-water change nyo na lang yun agad. So yun ang ginagawa ko rito. So isang tingin ko pa lang sa tubig, pag alam ko masisira na yan, pinapalitan ko na. Tsaka sa behavior ng isda, pag matamlay na siya ganyan, hindi na masyado nagalaw, nasa ilalim na lang. So hindi na siya healthy sa tubig niya, nalalaso na siya doon. So yun lang pinaka-technique dyan. Kaya kung makikita nyo yung mga beta nyo na nasa taas pa ng mga aquarium, yung nalangoy, kasi ayun ang yun ang natural na ginagawa ng beta na hinga sa ibabaw. May mga beta naman na nasa ilalim na lang, no? So pag nasa ilalim na lang, hindi na masyado nagalaw, pabalik-balik na lang sila ron, pangit na ng langoy nila, palitan nyo na yung tubig kasi baka nalalaso na sila sa tubig, eh. Kaya yung ibang mga beta ko rito, yan, mapapansin nyo, lahat yan healthy naman. Yan, kahit walang water change yan ng 1 week, 2 weeks, buhay yan. Basta hindi sira ang tubig nila, mabubuhay sila. So dito naman mga boss, lipat naman tayo magpakain, no? So guys, ang pakain ko nga pala dito sa mga beta ko is kadalasan 2 beses lang talaga sa isang araw. Pero dun sa mga pa-fry ko, so pagkain ng 3, 4, pwede natin gawin yan. Alalay na lang, basta wala na silang pagkain sa lagayan nila sa mga fry, dapat lagyan na natin. Pangit yung yung naubusan sila dahil namamayat sila, ang tagal lumaki, nababansot. Pero kapag puno yan ng pagkain, no, tsaka hindi naman agad-agad nasisira yung tubig nila, so pakainin lang natin ang pakainin. Pansinin nyo yung mga papakita ko sa inyo mamaya na na mga fry. So parang nasa 1 week pa lang yun, 2 weeks. Bibilis lang lumaki, no? So kasi di sila naubusan ng pagkain sa grow out. So guys, pakainin na muna natin yung nilipat natin sa grow out na mga beta fry.
So kailangan rin nila kumain yun para mabawasan yung stress nila sa pagkalipat sa kanila. So yan mga boss, ito yung mga fry kanina na na-acclimate ko So ayun na sila. So papakainin lang natin sila ngayon ng BBS. So dito hindi ko to hahayaan na maubusan sila ng BBS sa grow out. So pag may nakita na akong walang lumalangoy na BBS, so lalagyan ko yan agad para hindi sila nagugutuman para mas mabilis din sila lumaki. Ayan. So ito nga so nakikita ako sa pangangatawan nila, wag lang talaga masira yung tubig nila. Buhay na yung mga size nila na yan, kaya na nating buhayin yan. Pangit kasi, ang hirap lang kasi alagaan ng fry kapag payat pag payat siya tinitignan, hindi siya nakakain, ang dali nila mamatay. Pero kapag kumakain sila ng kumakain, napakabilis nila lumaki, naiiwasan yung pagkaubos nila. Dito, ito yung mga fry ko na nasa 1 week lang so, mga nasa siguro mag 3 weeks old itong mga fry dito. Ayan. So yan mga boss, BBS rin ang pakain natin dyan. Yan, siguro next vlog natin mag-upload ako ng beta breeding So i-video ko. Siguro sana mga 15 pairs. Pag condition yung 15 na pares na i-breed ko, itotodo ko yung breeding Ganon, para isang bagsakan na lang, sabay-sabay din sila lumaki 15 pares. Pag kaya pa madagdagan, dadagdagan ko pa So yan mga boss, ganyan lang naman mag-alaga ng beta, napaka basic lang. Sa una lang talaga mahirap. Itong BBS na itapon na lang natin dito sa ibang fry. Yan. So may mga fry ako dito na iba. So yan mga boss, ubos na yung mga pakain natin. So yung kitikiti na lang ang meron, lahat naman ito nakakain na yan. So sobra-sobra na yan sa dami ng BBS na inilagay natin. Konti lang to kasing kitikiti na nakuha ko Kaya dito ko na lang sila ibibigay sa mga kinokondisyon nating mga breeder Yan. So dito ko na lang sila pakainin. Ang target ko talaga dito, pagtapos pa ng May ko sila i-breed. Pero pag nakondisyon na yung mga female nito, baka di pa tapos yung May, i-breed ko na sila So yun ang bala ko rito. Yan. So 15 pairs ang bala kong i-breed So yung ibang kitikite dito natin ipakain sa mga female. Ito mga female mga boss Yan mga own breed ko na female. So kukuha ko dito ng dalawa na dark base, ibabangga ko sa AOC Ayan sila, kumakain na sila ng kitikite. So dito mga eggy na mga yung ibang dark base dito eggy na talaga, so pwede na sila i-breed. So yung iba naman talagang medyo payat pa, tulad ng mga black samurai ko nakikita nyo pero madali lang yan patabain, pakain lang ng pakain yan. Mabilis naman maging eggy yung mga female, lalo pag nasa grow out Kaya kung susubukan yung mas malaki lagay ng female yung mas madali sila magiging eggy, sa isang salita So hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat sa panonood nyo.